Ang nakaraan. Basang-basa ni Theo ang galawan ni Ed Troyban, dahil doon, nagawa ng teritoryo ni Bacchus na makapaghanda sa pagsalakay ng mga tauhan ng kalaban. Kaya sa hindi inaasahang sandali, sa kanilang lihim na pag-atake, sila pa ang nabigla ngayon dahil handang-handa sila Bacchus, na paparating na rin ang ating bida. Pagpapatuloy. Wala pang ilang sandali, nag-iba ang takbo ng tagpo, pamatak ang katahimikan sa larangan ng digmaan matapos dumaing sa lupa ang huling bangkay ng mga Troyban. Si Sibyl at ang mga kawal ng pamilya Bacchus ay nakatayo sa gitna ng nag-uusok na labi ng salakay, ang kanilang mga dibdib ay humihingal, at ang kanilang mga sandata ay nananatiling nababalutan ng mantsa ng digmaan na kasing itim ng tinta. Ang tagumpay ay simpleng ngunit pinaghirapan. Ang mga puwersa ng Troyban ay naitaboy palayo sa mga pader ng kastilyo ng Bacchus, at ang mga lalaking dating hinahamak sa paghina ng kanilang sambahayan ay ngayon ay nakatayong matagumpay. Ang balita ng matagumpay na pagtatanggol ay kumalat na parang apoy. Ang utos ni Kamahalang Theo na siguruhin ang teritoryo ng Bacchus ay nagawa ng eksakto, sabi ng lalaking ito na punong-puno ng kagalakan. Hindi nagpaapekto si Theo sa dramatikong pagtatanghal na ito. Umikot ang kanyang mga mata at nakawala mula sa kanya ang isang maliit, halos simpleng tawa, isang uri ng reaksyon na nagsasabing hindi niya gusto ang maingay na pagpapakita nito, ngunit pinahahalagahan niya ang resulta. Hindi mo na kailangang sumigaw ng ganyan, kainis ito, sabi niya habang humahakbang siya palapit sa nasabing mga kawal. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ni Sibyl nang may init na parang sinag ng araw, habang si Sibyl ay nakatingin sa dulo ng kanyang espada, at sinabi sa isang mapagmataas at matatag na tinig, mahusay ang ginawa mo, papuri nito sa kanyang tauhan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Sibyl ng mas matindi kaysa anumang talam, may luha na namuo sa mga mata ng lalaki, at sa isang sandali, bumalik siyang muli sa pagiging bata, nagulat na napansin siya ng kamahalang kanyang pinaglilingkuran. Nakatayo si Sibyl na parang nakaugat, naliligo sa pagkilalang iyon habang nagkukumpulan ang kanyang mga kasamahan na may mga sinyas at kakaibang inggit. Grabe, nakakainggit ka naman, tumatawang sabi ng isa, napakaswerte mo, sabi ng isa pa habang tinatapik siya sa likod itong si Sibyl, na talagang nagliliwanag sa katuwaan ito sa papuring kanyang natanggap. Lumapit si Theo kay Naban, na sumalubong sa kanya ng ngiti na mas nagpapahayag ng ginhawa kaysa sa pagkagulat. Hindi ko inaasahang pupunta ka ng personal rito, pag-amin ni Naban. Pinahina ni Theo ang kanyang boses ng may naiilang na mukha, dumaan lang ako, nagbaka sakali lang, sabi niya, ngunit mukhang hindi mo naman pala kailangan ng tulong ko. Lumingon si Naban pabalik kay Sibyl at sa iba pang mga binata na nagkukumpulan malapit sa beacon, mga bata noon, ngunit mga lalaki na ngayon sa liwanag ng apoy, at nagtanong ng may kakaibang ngiti, saan mo ba sila nahanap? Tanong ni Naban. Napuno ng tuwa ang dibdib ni Theo nang may tahimik na pagmamalaki na hindi nangangailangan ng sigaw, sila ang mga sinanay ko noong ako'y isang apprentice inspector, paliwanag niya. Gusto nila akong paglangkuran, kaya sumali sila sa Chamelie Palace Guard. Tumingin siya kay Naban at idinagdag, mukhang pasado rin sila sa iyo, sabi nito na masayang masaya. Napayuko ang mga mata ni Naban, at lalong lamambat ang kanyang ngiti, sa totoo lang, sabi niya nang may mahina at bahagyang nagulat na tinig, hindi ako umasa ng sobra noong una, mga intermediate inspector lang sila, walang totoong karanasan sa labanan. Ngunit ilang araw na nagtrabaho ako kasama sila, at naramdaman ko ang pagbabago, doon ko nakikita ang kakaiba sa kanila. Magaspang ang kanilang mga kasanayan, oo, ngunit nagtitiwala ako sa kanila. Saglit na ipinikit ni Theo ang kanyang mga mata, hinahayaan ang papuri na lumapag sa kanya, ang marinig iyan ay nagbibigay ng kagalakan sa aking puso, bulong niya. Pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata at diretsyong tiningnan si Naban, mayroon akong isang hiling, sabi nito nang may tuwa sa kanyang mukha, na makikita ang kapayapaan sa puso nito. Ipinakita niya ang mahabang hanay ng mga kawal na sumagot sa beacon. Muli itong nagsalita, ngayong umalis na ang mga vassal at knight, bakante ang Knight Order ng pamilya Bacchus, pahiwatig ni Theo kay Naban. Dagdag pa nito, paano kung sanayin mo ang mga kaibigan mo na ito upang maging Bacchus Knight Order? Tanong ni Theo para palakasin pa ng husto ang teritoryo ng Naban, dahil makakatulong rin ito kay Theo. Huminga si Naban, tiningnan ang mga lalaki na parang bago niya lang sila nakita, dahan-dahan,
ngunit totoo, gumapang ang pagkasabik sa kanyang mukha. Ang Night Order, ha? Sabi niya ng mahina, na parang sinusubukan ang lasa ng ideya. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha, matagal na akong hindi nakaramdam ng pag-asam na ganito, sabi niya na nasasabik sa bagay na sinabi ni Theo. Pinanood ni Theo ang pagbabago niya, ang responsibilidad na lumalapag sa mga balikat ni Naban ng may kadalian, inaasahan rin ni Theo ng malaki itong sinaban para sa kanyang plano, kasabay rin na baguhin rin ang takbo ng buhay nito. Itinuwid ni Theo ang kanyang likod, gumawa ng desisyon, at nagsimulang lumayo, kumakaway ng casual, kung gayon, aasa ako sa iyo, Naban, sabi nito, na ipapaubaya na sa kaibigan ang mga susunod na gagawin. Kumaibot ang mata ni Naban, nagulat. Aalis na po ba kayo, kamahalin? Tanong niya. Oo, simpleng sagot ni Theo, nakita ko na ang kailangan kong makita rito, ito'y isa lang sa daan na dapat kong daanan, may iba pa akong misyon, sabi nito nang nakatalikod. Ngumiti siya, at bahagyan bang lumingon, ang ngiting nagdadala ng init at katigasan, mayroon pa akong ibang layunin, isang investigasyon sa floating archipelago. Yumuko si Naban, ipinikit ang kanyang mga mata sandali, at nagpakawala ng tawa na may bahid ng pagmamahal. Tingin mo ba sanay na ako rito? Sabi niya, ngunit ang iyong katapangan ay nakakagulat pa rin sa akin, kamahalan, sabi nito na hindi na talaga. Lalong lumawak ang ngiti ni Theo habang nagpatuloy si Naban, bahagyang nang iinis, hindi ba ang lugar na iyon ay kilalang galit sa mga tagalabas? Mahirap pang ang pasukin, sabi ni Naban sa ating bida. Ang sagot ni Theo ay isang sekreto lamang, mayroon akong sariling mga paraan, tugon nito sa kausap. Malayo sa Bacas, sa tabing dagat na hinahampas ng hangin, ang lungsod daungan ng Dion ay humihinga ng sarili nitong buhay, naghila ng lambat ang mga mangingisda, nagtatalo ang mga negosyante tungkol sa isda, at isang kastilyo ang nagbabantay sa daungan. Sa mas mababang bahagi ng lungsod, isang taberna ang umaalingaw-ngaw sa maingay na ingay, malakas na tawa, lagapak ng tankard, at ang kalampag na nangyayari kapag panandali ang nakakalimutan ng 12 ng buhay ang kanilang mga alalahanin. Isang taong nakabalabal ang nagtulak sa pinto at pumasok, kaya lang may nasagi ito sa kanyang pagpasok. Hindi niya napansin ang dambuhalang lalaki na sumasakop sa daanan, mabilis na nagalit ang malaking lalaki, at sinunggaban ang bagong dating sa balikat ng may magaspang at mapag-aring hawak. Hoy, maliit! Imulat mo ang iyong mga mata kapag naglalakad ka, ang malaking lalaki ay naiinis sa galot, ang kanyang boses ay mahina at nagbabanta na parang mga bato na kasinlaki ng kamao. Ang figure na nakabalabal ay kalmadong tumangala at sa isang sinukat at tuyong tinig ay sumagot, pasensya na, hindi kita napansin. Kumaibot ang panganang. Malaking lalaki, tumaas ang kilay nito sa ini, oo, sigurado, pang-iinsulto niya, hayaan mong yumuko ako sa antas mo. Inayos niya ang kanyang mga balikat na parang gagawin niyang laro ito, sabi nito na kumuha ito ng lagayan ng beer sa lamesa, na para bang ipangpupukpok niya sa malaking lalaki. At ayun na nga, nagulat ito sa nangyari, dahil walang ano-ano'y inatake ito ng maliit na nilalang na kanyang nakabanggaan, nakita sa mukha nito na siya'y nasaktan. Ang atmosfera ng silid ay lumipat mula sa ingay patungo sa matahimik na katahimikan, patungo sa masayang pagkasabik sa isang hininga. Nagsimulang sumandal ang mga tao, ang uri ng mga manunood na lumalago sa biglaang kaguluhan, oy, may away. Sigaw ng isang tao, kalahating tuwa, kalahating babala, ang iba ay tumawa, nararamdaman ang pintig ng libangan. Gumalaw ang mga barmaid ng may sanay na bilis, nagbabalanse ng mga tasa habang nagmamadali sa mga order, teka, parating na ako, oo, narito na ang inumin mo. Sa isang tahimik na lugar na ito ay may silid na may maririnig na nag-uusap sa loob nito, na hindi maririnig sa labas kung anong nangyayari sa loob. Isang boses ng babae ang pumutol sa katahimikan habang binabasa niya mula sa isang malinis na ulat sa lalaki sa kanyang harapan, upang buodin ang kahilingan, simula sa 15, ang floating archipelago ay regular na mag-aalok ng pulbura at bakal sa Troyban bilang paunang tingin. Ang lahat ng gastos ay bibilangin bilang bayad sa pag-upa para sa Dragon Sword, sabi nito sa kanyang kausap, na agad nagalit. Ipinukpok ng lalaki ang kanyang kamao sa mesa, ang kahoy ay umuungol sa ilalim ng kanyang bigat, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, kahilingan. Isang malaking kalokohan. Iyan ay isang malaking pagbabanta.
Sigaw niya, ang lalaki ay si Antonio Spinola, tagapagmana ng pamilya Spinola at ang susunod na mamumuno sa kanilang imperyo sa dagat. Ang kanyang galit ay nag-radiate sa buong silid habang tumatawa siya, at ano itong tungkol sa bayad sa pag-upa. Ninakaw nila ang nila iyon. Pagkatapos ay may lakas loob sila na sabihin na pahihiraman nila ito pabalik para sa pera. Galit na sabi nito. Nagkumpas siya ng matalim ng kanyang kamay, iwinawagayway ang ideya, anong biro iyon, hindi ako magpapaloko dyan, sabi nito na parang na-scam na sila pag pumayag siya. Ang babae, ang kanyang tono ay mas tahimik ngunit determinado, ay malumanay na nagsabi, gayunpaman, wala tayong pagpipilian, hindi ba? Sambit nito sa kanyang amo, naipit sila sa sitwasyon. Ang refleksyon ni Antonio ay kumikinang sa pinakintab na ibabaw ng globe sa tabi niya habang bumulong siya. Kung wala ang Dragon Sword, lulubog ang floating archipelago, sabi nito na may seryosong tono. Kinuskos niya ang kanyang noo, ang pagkadismaya sa kanyang boses ay dumulas sa pagkatalo. Buwisit, kung hindi lang natin nawala ang espadang iyon, hindi tayo mapapailalim sa kanilang awa, sabi nito na parang naging sunod Sunyeran ngayon sila. Dumilim ang kanyang tingin, mabigat sa bigat ng kasaysayan, wala na ba talagang pag-asa na natitira para sa ating archipelago? Sabi nito na nauubusan na ng paraan, at hindi na alam kung paano tatakasan ang pinagdadaanan. Bago pa man dumating ang sagot, isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw mula sa labas, mga sigaw, mura, at pagbasag ng kahoy, ang mga tunog ng away sa taberna ay umagos sa koridor. Mabilis na napalingon si Antonio sa pinto. Isang pang-aasar na sigaw ang sumunod, tama iyan, Celia, basagin sila gamit ang Celia. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Nagalit si Antonio patungo sa pinto at sinipa ito ng may sapat na puwersa upang kalampagin ang mga bisagra, mga bastos. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumutol sa kaguluhan, sisibog na ang ulo ko, ngayon, ito pa, bakit na naman kayo? Nag-aaway. Sigaw nito na galit ngayon. Biglang tumahimik ang silid, 12-dosenang mukha ang lumingon sa kanya, ang ilan ay may kasalanan, ang ilan ay mapangahas, tinitigan ni Antonio, ang kanyang boses ay bumaba sa isang ungol, kailan ko sinabi na hindi kayo pwedeng uminom. Uminom kayo hanggat gusto nyo, pero gawin ninyo ng tahimik, parang awa na nainip, tumigil na kayo sa pag-aaway. Galit na sabi ng pinuno. Mula sa kabilang dulo ng silid, isang kalmado, pamilyar na tinig ang sumagot. Sabi nito sa sarili, yan, buti nagpasya ka na ring magpakita, sabi nito na mukhang ito ang kanyang plano kung bakit niya sinimulan ang gulo. Hinayla nang nagsalita ang kanyang balabal, inilalabas ang matatalim na mata at isang kumpiyansang ngiti, siya si Theo Ragnar, ang ating bida, naririto na ngayon sa lugar na target niya munang puntahan, at nagsimula ng kaguluhan. Antonio Spinola, susunod na ulo ng pamilya Spinola, naisip ni Theo, pinag-aaralan siya, kailangan nating mag-usap. Nang gabing iyon, hamupa ang away, sa loob ng opisina ni Antonio, ang dalawang lalaki ay nakabantay ngayon sa paligid para sa kanilang pinuno at protektahan ito sa anumang maaaring mangyari. Sumandal si Antonio sa kanyang upuan, walang pasensyang tinatapik ang kanyang daliri sa ibabaw. Kaya, sabi niya, sinasabi mo sa akin na gusto mong pumunta sa floating archipelago, at gusto mong isama kita sa aking barko bilang isang mandirigma. Tanong nito na naguguluhan. Tumango si Theo, hindi nag-alala, tama ang narinig mo, nabalitaan ko na mas madalas lumalabas ang mga sea monster malapit sa lumulutang na piraso ng lupa na iyon, tungkol sa aking mga kasanayan, ang nakita mo roon kanina ay dapat sapat na upang patunayan, kulang ka sa tao, gayon paman, win-win ito parehas sa atin, hindi ba? Sabi nito, kinuskos ni Antonio ang kanyang baba, ang kanyang tono ay naging nagdududa, hindi ka nagkakamali, naghahanap kami ng ilang mahusay na manlalaban, sabi nito na nag-iisip ngayon. Pagkatapos ay tumigas ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig ay lumipat mula sa pagod patungo sa matalas, ngunit hindi ka makakasakay sa aking barko, sabi nito kay Theo. Tinaasan ng kilay ni Theo, na pinapakita niya ang kanyang tindig at porma. Ang boses ni Antonio ay bumaba at may bahid ng pagdududa, para sa isang so-called mercenary na naghahanap ng trabaho, napakalinis ng iyong itsura, walang galos, walang mantsa, at ang gulo kanina,
nagkataon lang na sumiklab sa mismong lugar ko, nagkataon lang na alam mo na may barko ako na patungo sa archipelago. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang dalawang kamay na seryosong nakatingin kay Theo. Kung ikaw ako, tanong niya ng malamig, papayagan mo ba ang sarili mo na sumakay? Tanong nito ng seryoso. Nagpakawala si Theo ng isang maikli, natutuwang tawa, madi-disappoint sana ako kung hindi mo ito nakita. Nagtuwid siya, ang kanyang pag-uugali ay lumipat mula sa mapaglaro patungo sa seryoso. Mabuti, maging direkta na tayo sa punto, sabi nito. Inabot niya ang kanyang balabal, kumuha ng isang maliit na emblem na metal, at inilapag ito sa mesa ng may tunog ng metal, ang armadong paglaban na nakikipaglaban para sa pagpapalaya ng floating archipelago, sabi ni Theo ng pantay, ang pinuno ng Black Skulls, Antonio Spanola. Ang pangalan ay tumama na parang kulog, nanlaki ang mga mata ni Antonio sa pagkabigla, kitang-kita sa mukha at mga mata nito ang hindi inaasahang bagay na kanyang nakita at narinig. Bago pa man siya makapag-react, lumapit si Theo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit hindi nagbabago, kaya, Antonio Spanola, paano kung magkasundo tayo? Sabi nito sa matandang lalaking nasa kanyang harapan. Humigpit ang panga ni Antonio, paano mo nalaman na ako ang leader ng Black Skull? Tanong nito na kinakabahan. Iyon ay dahil iilan lang ang may alam dapat noon, at dapat kilala niya ang mga iyon. Kaso iba ito, at imposible dapat itong malaman ng ating bida. Bumalik ang ngisi ni Theo, halika na, hindi yan ang mahalagang bahagi, hindi ba? Hindi kung paano ko nalaman, kundi ano ang alam ko, sabi nito kay Antonio na talagang mas lalong kinukuha nito ang atensyon ng kanyang kausap. Naningkit ang mga mata ni Antonio, nagreradyo ang kanyang isip habang nagpatuloy si Theo ng kalmado. Dagdag pa ni Theo, halimbawa, ang Dragon Sword na iyon na labis mong kinaguguluhan, sabi ni Theo para lalo pang baliwin ang kanyang kausap. Sa pagbanggit ng sandata, gumuho ang composure ni Antonio, ang kanyang upuan ay kumaluskaw sa sahig, kitang-kita na talagang nahuli ni Theo ang PC na si Cyril sa isip nito. Habang bigla siyang tumayo, inihampas ang kanyang dalawang kamay sa mesa. Ikaw na bastos, sigaw niya, isa kang aso ng Troyban. Sigaw nito na tingin niya ay tauhan ng kalaban itong ating bida. Ang tono ni Theo ay nanatiling nagyayelo at tumpak, ang batayan ng anumang deal ay ang composure. Antonio, huminahon ka lang, sabi nito. Tinitigan siya ni Antonio ng matalim, ang kanyang boses ay mahina sa galit, kahit mag-isip ako ng kalmado. Walang katuturan ito, kung hindi ka kasama ng Troyban, walang paraan na malalaman mo ang tungkol sa Dragon Sword. Bago pa man makasagot si Theo, bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga gwardya ni Antonio, tense at alerto. Kamahalang Antonio, ang ingay, maayos po ba ang lahat? Tanong nito na nakahandang lumaban ngayon. Iwinagayway siya ni Antonio ng may kaway ng palso, pinilit ang isang manipis na ngiti, walang problema, sabi nito, nasa kontrol, nag-atubili ang gwardya, pagkatapos ay yumuko at umalis, iniiwan ang dalawang lalaki na muli silang nag-iisa sa silid na madilim ang ilaw. Muling nagsalita si Theo, sabi nito, paano kung sabihin ko sa iyo na nasa akin ang Dragon Sword? Tanong nito, kabaliwan, sabi ni Antonio, malinaw na kinuha ito ng Troyban, tapos sasabihin mo na nasa sayo ang Dragon Sword, sabi nito nang nakatalikod kay Theo. Nagpakawala si Theo ng isang maliit na tawa, ang mga gilid ng kanyang labi ay kumukulot sa isang mahina, kumpiyansang ngiti, bakit iyan katawa-tawa? Casual na tanong niya, sila, tulad ko, ay marahil sinabi lang na ginawa nila, sabi nito kay Antonio, para pag-isipin ito. Muling nanlaki ang mga mata ni Antonio, ang pagdududa ay kumikislap sa kanyang mukha, nagsimulang magraza ang kanyang isip habang ang pagkalito ay lumalabas sa kanyang mga iniisip, kung iisipin, napagtanto niya, hindi nila talaga ipinakita ang totoo, ang kanyang tingin ay bumaba sa mesa, at tumigas ang kanyang ekspresyon habang patuloy siyang nag-iisip, isipin mo, naging malabo ang aming paghuhusga, kahit na ang kapalaran ng archipelago ay nakataya rito, sabi nito na nakikita niya na may punto si Theo. Nanatili ang ngiti ni Theo, ang kanyang tono ay matatag ngunit mapanghikayat, sabi nito, wala mawawala sa iyo, hindi ba? Bakit hindi mo lang ako pakinggan? Sabi nito na talagang hinihikayat niya ang kausap na makinig sa kanya. Huminga ng malalim si Antonio, pagkatapos ay lumubog pabalik sa kanyang upuan, ang kanyang tono ay lamambat,
bagaman ang kanyang hinala ay nanatili. Sige, sabi niya, pakinggan natin, sabi nito kay Theo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Theo habang naningkit ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang magsalita sa isang kalmado, sadyang tono, ang alamat at misteryo ng Floating Archipelago. Nagsisimula iyan sa kwento ng bayaning si Kriemhild, hindi ba? Ang pagbanggit ng pangalang iyon ay nagpatens kaagad kay Antonio, kumunot ang kanyang noo, at nagsimulang mamuo ang pawi sa kanyang noo. Sa isang nagbitiw na buntong hininga, binuksan niya ang isa sa mga drawer sa tabi niya at kumuha ng isang lumang leather diary, inilapag niya ito sa mesa. Sinabi niya sa isang mahina na boses, mukhang alam mo na ang kwento. Oo, tama ka, Theo, itinarak niya ang kanyang espada sa ulo ng Sea Dragon, ganyan niya winasak ang karagatan, tinatakan ito sa ilalim ng mga alon, ang bayani ng alamat, si Kriemhild. Nagpatuloy pa si Antonio, ang boses ni Antonio ay lalong bumigat habang nagpatuloy siya, ang fairy tale na iyon, ito ay totoo. Ang Floating Archipelago ay sinasabing lumulutang sa itaas ng dagat salamat sa misteryosong agos, ngunit hindi iyon totoo. Ang dragon na tinataka ni Kriemhild ay nakahimlay ng malalim sa ilalim ng dagat, at ang napakalaking mana na inilalabas nito ay lumilikha ng isang updraft na nagpapanatili sa isla na nakalutang. Ang Dragon Sword ang aparato na nagpapanatili ng seal na iyon, isang medium na nagpapanatili ng mana flow na matatag, pagpapaliwanag nito. Ngunit simula nang nakawin ng Troyban ang Dragon Sword, ang mana currents ay naging unstable. Kung ang Dragon Sword ay hindi maibabalik kaagad, kinuyam ni Antonio ang kanyang kamao habang ang kanyang tono ay naging mapanglo. Lulubog ang archipelago, sabi ni Theo ng seryoso, na alam niya kung ano ang susunod na sasabihin ni Antonio. Dagdag pa ni Antonio, ang malalaking alon ay babangon mula sa karagatan, jijibain ang lahat, ang mga gusali, ang infrastructure, ang mga taong nakatira doon, ang kanilang mga bahay, ang kanilang buhay, lahat ay lalamunin ng dagat. Tumingin siya ng diretso kay Theo ngayon, ang kanyang boses ay puno ng pangangailangan. Hindi ako nagbibiro, ang buhay ng lahat sa archipelago ay nakataya rito. Dagdag pa ni Antonio, kung talagang nasa iyo ang Dragon Sword at ibabalik mo ito sa amin, ibibigay namin sa iyo ang anumang naisin mo, paliwanag ni Antonio sa ating bida. Dumilim ang ekspresyon ni Theo, bahagyang bumaba ang kanyang mga mata habang nagkikislap ang mga pag-iisip sa kanyang isip. Ang pagbabalik nito ay hindi isang tunay na solusyon, naisip niya, kahit sino ay maaaring nakawin ito muli anumang oras, at higit pa roon, nangangahulugan iyon na kailangan ko itong isuko ng tuluyan. Ang imahe ng Dragon Sword ay kumislap sa kanyang paningin, ang madilim nitong kislap ay nasusunog pa rin sa kanyang alaala, ngunit pinakamahalaga, patuloy siyang nag-iisip, nangangahulugan ito na kailangan ko itong isuko ng lubusan. Naging matatag ang tono ni Antonio habang sumandal siya pasulong, ituloy natin ang deal, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Kung pera, maaari kaming magbayad ng anuman, sabi nito. Muling tumaas ang tingin ni Theo, ang kanyang mukha ay kalmado ngunit determinado, hindi, mahina niyang sinabi, hindi ko kailangan ng pera. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikinang na pula habang ang kanyang tono ay naging matalas sa paniniwala. Handa na ako para dito, pananatilihin ko ang Dragon Sword, at ililigtas ko ang archipelago mula sa dragon mismo. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako sa Floating Archipelago, sabi ni Theo na ang mga mata nito at ngiti ay talagang nakakatakot. Namutla ang ekspresyon ni Antonio sa kumpiyansa sa boses ni Theo, saglit na naagaw ang kanyang hininga habang nagngangalit siya, naningkit ang kanyang mga mata sa pagdududa, posible ba iyan? Naisip niya, nakatingin kay Theo na parabang sinasabi rin ng mata nito, baliw ba ang taong ito? Ano kayang binabalak gawin ng ating bida, ano kaya ang susunod na mangyayari, abangan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!